Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po, no, Blue Ribbon Committee hearing nga po ni Ping Lacson. So, actually, no, medyo na-criticize nga po si Ping Lacson ng ibang mga pink, kakampink, tsaka mga dilawan na masyado daw naging maluwag si Ping Lacson dito nga po kay Joel Villanueva at tsaka kay Jinggoy Estrada. No, kasi hinarap nga po nila yung mga accuser. Well, para sa akin, fair naman po yun. No, na lahat po ng tao mayroon pong karapatan na harapin yung accuser natin. Oo. Pero ang point natin dito, no, akala natin nung una, mukhang makakalusot na nga po itong si Joel Villanueva at saka si Jinggoy, yun naman pala hindi pa. Kasi po, mayroon pong bagong pasabog si Ping Lacson na yung insertion, totoo pala. So, dokumentado po yan, ha. So, dahil po dyan sa nangyari po na yan, ito si Joel Villanueva, ano na naman? Defensive na naman. Alam nyo ginawa niya? Gumawa ng video. Alam nyo, no? Sa lahat po ng mga pinagbibintangan, nagbintang pa lang naman eh. Diba? Si Joel Villanueva po yung pinaka-defensive. Sa totoo lang. At kada pagiging defensive niya, mayroong lumalabas na ebidensya laban sa kanya. So ito, tinan nyo to, ha. May bagong video po si Joel. Dapat mag-vlogger na lang din to, no? Oh. So ito, nakita ko to sa Newswatch eh. Sabi dito, hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds. Ang ordinaryong senador, wala po ganyang kapangyarihan. O, sabi niya. So, Senator Joel Villanueva denies any involvement in the 600 million for Bulacan flood control projects in 2023 and program fund. So, sino ba Senate President nito, no? Si Migs. Si Migs, no? Tama? Okay. So, para mas maganda, no? Mas maganda, panoorin na lang natin yung video. May video to eh. Ito. Na lang. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM? DPWH? Speaker? Senate President? O mismong Presidente? Hindi po Shut up! Shut up! Oh, by the way, mga babayan, no, para makuha natin yung context ng content, ito po yung ito yung nireklamo ni Joel Villanueva. Ano ba yun? Ito yun eh. Yan, ito. Okay. Yung sinabi po ni Ping Lacson kanina. Oh. Sabi ni Ping Lacson, ito. Lacson confirms 600 million for Bulacan flood control projects under unprogrammed funds. Yan. So ito po, base po ito sa testimonya nga po ni Bryce Hernandez. So, actually, kailangan pong kabahan ni Joel Villanueva kasi nga po si Bryce Hernandez po, pinatakas kanina. Meron pong bagong mission si Bryce Hernandez. Pinapahanap po siya ng mga resibo para po magturo kung sino talaga yung mga kasabwat dito po sa flood control project. So, ito ngayon na nireklamo ngayon ni Joel Villanueva. Bakit siya na naman daw? Ikaw na naman palagi kasama ni palagi kang kasama ni, pangalan nito? Ni kamukha ni Mildred Yela, ni Alcantara. Oh, kasi in the first place mga kababayan, sinungaling ka. Sabi niya nung una, never kong kilala si Henry Alcantara, sabi niya. Hindi ko siya kilala, wala kaming transaksyon. Oh. Tapos malalaman natin, ang daming picture na magkasama kayo. Magkasama pa kayo sa sasakyan. Di ba? Nagbukas pa kayo ng tulay. Tapos hindi mo kilala? Ayan tayo eh. Oh. So ngayon, sagutin mo na lang to. Di ba? Itong unprogrammed funds na sinasabi nga po ni Ping Lacson. Sabi niya dito, Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Pampino Lacson on Thursday confirmed daw that the 600 million worth of flood control projects in Bulacan which were allegedly linked to Joel Villanueva were found under unprogrammed appropriation for fiscal year 2023. Tandaan niyo yung taon na 2023. Oh. 2023 mga kababayan yung taon. Oh. So sabi niya pa dito, continue natin.
Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez claimed that Villanueva allegedly received 30% kickback from the 600 million worth of flood control projects in the province. Okay. So sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no, dito po talaga nakakaroon ng cycle yung pagnanakaw nga po ng flood control. Kailangan may contractor, kailangan may district engineer, kailangan merong engineer po na gagawa niyan, no? At syempre, pinaka-importante dapat po may pondong magi-insert. Di ba? So, yun. So, ngayon, mga babae, continue natin, para masaya. Para masaya, no? Ulit na lang, ilang beses na akong nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala. At hanggang ngayon, nagkakalap. Ang ordinaryong sila... Yun yung kasi sabi ni Ping Lacson, mga kababayan, no? Yung nakita niya pong unprogrammed funds nga po, na sinasabi na kay Joel Villanueva, sumakto po kasi sa 600 million. And then, ito po, 75 million each ata. Parang ganun. So, yun. Po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Mga bata, sabi po ni Ping Lacson, pag Bulacan daw, kay Joel Villanueva po yan. Oo nga. parang nanonood ng children show magsalita to, no? Nagawa tayong bata. Diba? Flood control. Lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Ina nyo to, ingat din talaga to, no? Sabi ni Joel Villanueva, lahat daw po ng mga sinasabing sangkot, nagsalita na daw na wala daw po kinalaman si Joel Villanueva. Kung di ba naman tanga, aamin ba yan nakasabwat ka? Bugok. Kasi mga kababayan, kapag sila po umamin, nakasabwat ka, kompleto na po yung cycle. Kompleto na po. So may contractor ka na, may district engineer ka na, tapos ikaw yung kukompleto po ng conspiracy. Yung nagpondo. Wala na nang aamin yung mga yan. Hindi na kompleto na istorya. O may nagpondo, may district engineer, may contractor. Sabi niya, di ba, para naman ginawa tayong tanga nito. Mga bata, tinanong na po natin, mga bata, yung mga sangkot dito. Di ba, mga bata? Sinabi nila na si Joel Villanueva, si Kuya Joel, hindi po siya kasabwat dito sa mga pagnanakaw. Puta, aamin ba yun? Aamin ba yung mga yun? Para naman tayong ginawang tanga nito ni Joel Villanueva. Diyos ko na. Di ba? Kung umamin yan, di kompleto na yung cycle. Kasi nga, ayun nga po yung missing link mga kababayan sa ngayon. No, sa investigation kasi nga, yan nyo yung investigation mga streetwise, yung investigation ngayon, nakafocus po sa contractor tsaka sa district engineer. So kapag meron na po senador po na nasangkot dyan, hindi kompleto na. May pagnanakaw talaga nangyari. Diyos ko. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni contractor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Contractor o proyekto, walang mapakita. Ano si Bryce? Ano yung mga proyekto dun sa Bulacan? Ano yung sumulpot lang na wala ka nalaman dito? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag? Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento. Mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging bycam, hanggang insertion sa bycam, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa. Mali eh. At ngayon, unprogram. 10 beses na po tignan nyo, nililito niya tayo eh. Nililito niya tayo. Yung insertion mga kababayan, nangyari po yon budget ng 2025. Nangyari yung 2024. Ngayon yung unprogrammed funds, nangyari po yun 2023. So hindi po parehas yun. Magkaiba yun. Wag mo kami nililito. And by the way, ba't ikaw rin gumagawa ng ganyan? No? Kaya ka mas lalo ka nasisite.
Di mo tinan nyo ah. Kahapon, may bitbit pa si Joel Villanueva, may bitbit pa siya kahapon. Papel. Sabi niya ganun. O ito, hawak ko yung GAA. O tingnan ninyo kung nandito. Sabi niya ganun. Yun naman pala, yung insertion, nasaan program funds pala? Nililito. Kung makamilituin. Bago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito, walang laman. Photoshop at narinig daw, di umano. O Photoshop! O putara, Photoshop. Photoshop daw. O. Photoshop pala. So Photoshop pala to. Natin to ha, Photoshop. So Photoshop pala to. Oy, ito po. Ang alam niyo mga kababayan, no, kung saan nga po nasita or nabutasan si Joel. Nasabi po ni Joel Villanueva no, na siya daw po ay wala daw po siyang ugnayan kay Henry Alcantara. Ito, makasama kayo. Oh. Ikaw yung naka-face mask, si Henry Alcantara na sa likod mo. Nagbukas kayo ng tulay. Ayan, no? Ay, salamat po! Oh, nasasasakyan kayo dyan, eh. Hindi mo kilala? Tapos bilang nakilala mo bigla? Dito sa dakilang bayan. Ano, magkatabi pa nga kayo, nag-uusap kayo, yan no. Oh, ano sinasabi mong hindi ka makakilala? So kausap mo, hindi mo kilala. Oh. Ng Bukawi. Hindi lang po bilang district engineer ang At alam niyo na to, no, pinupuri nga po ni Alcantara yung si Joel Villanueva, di ba? Oh. So, ano to, fake? Ito, so, ano to? Ano to? Photoshop. Ito, may picture pa dito. Makatabi pa kayo. Oh, Photoshop lang yan, mga kababayan. Ito mga to. Wala po to. Yan, magkasama sila sa sakyan. Photoshop lang po yan. Di ba? Oh. Mga bata sa Bulacan, huwag po kayong maniwala na si Joel Villanueva ay isang magnanakaw. Hindi po magagawa yun ng isang katulad ko. Kasi ako po ay tinuruan na merong langit at impyerno. Ulul. Bugok. Ewan sa'yo? Yun na nga. Kasi, continue natin. Ulit na lang. Ilang beses actors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa, at ngayon ang program lang. Huwag po nating kalimutan. Nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertions. Okay, so iba yung kaso ni Zaldico, iba yung sayo. No, ako gusto na rin pong makauwi si Zaldico para maliwanagan po tayo. Iba yung kay Zaldico, iba yung sayo. Huwag ganon. Kasi tandaan po natin, no, ang gumagawa po ng budget sa Pilipinas, no, ng batas, dalawa. Dalawang legislative po yan. Congress tsaka Senate. Kaya ako po, di po ako naniniwala na wala pong senador na nasangkot dito. Meron talaga. Di ba? Ano yan, magic. Nagkapondo na lang bigla. Oh. Lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Naniniwala ba ang walang pruweba? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo? O si Zaldico, ha? No? Hindi tayo bias dito, ha? Ako naniniwala rin po ako na malaki po ang posibleng kinalaman ni Zaldico dito kasi nagtatago eh. Nagtatago eh. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang paglingkod ng tapat at may malasakit. By the way, mga kababayan, no? Ewan ko lang kung totoo, no? So may nabalitaan po tayo na talagang seryoso itong si Joel Villanueva. Kasi ang alam ko, meron siyang dinimandang vlogger. Ang alam ko, ha? May nakausap po tayo, no? Na nag-file yata ng demanda.
isang vlogger itong, kung hindi si Joel, baka JIL siguro. Oo. So, ewan ko lang kung confirm yun na, pero yung vlogger mismo nagbanggit sa amin na mukhang may file ata sa kanyang kaso itong si Joel. Diba? So, pikon. Diba? Huwag kang tatakbong senador, huwag kang magiging senador kung pikon ka. Diba? Ano naman ka basic yan Oh, okay. So ngayon, mga kababayan, continue natin. Continue natin yung pag-uusapan natin. So dito, ano bang may kasunod pa ba? Yan, okay. So yung binabanggit nga po niya na saldi ko mga kay-Streetwise, mukhang matutulad po siya dito po kay Arnie Tebes. Kasi pinapauwi na po siya ni House Speaker D. No? O Speaker Bogie D orders Saldico to come home, revokes travel clearance. So, na-revoke na nga, marirevoke na po yung travel clearance nga po ni Saldico. So, pag na-revoke po ito at di pa rin po siya umuwi, posible po siya matanggal bilang congressman. At worst, posible po matulad po siya sa nangyari po kay Arnie Tebes na posibleng makasuhan. Di ba? Sino po yung vlogger? Ayaw niya kasing i-public pero kaibigan namin. Kaibigan namin yung vlogger. No. Andun siya sa grupo ni Models of Manila. Nandun siya. Kaya yun. So, ayoko lang kasing baka sabihin, chismos masyado. Okay, pero meron talaga. Alam ko, nabanggit ko nung nakaraan Nabanggit ko na nung nakaraan. Kaya yun. So yun po mga kababayan, so kayo po ba, naniniwala po ba kayo dito sa sinasabi nga po ni Joel Villanueva na siya daw po ay walang kasalanan? Well, ang point natin dito, tayo po nagrarantan naman po tayo. So, kung mapatunayan nga po na talagang walang kasalanan si Joel, tanggapin natin. Pero ang point kasi ngayon natin dito, yung bintang na sa kanya. So abangan natin kung anong mangyayari dito sa susunod nga po na budget. Sa susunod nga po na hearing ni Pampilo Lacson dyan po sa Blue Ribbon Committee. At mukhang matatakil na nga po itong 600 million na sinasabi nga po nila na insertion through unprogrammed funds. Di ba? So yan na, so comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi nyo makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay. So, next topic tayo. Pag-usapan ngayon natin to, itong last topic natin.